Naisip niyo na ba kung sa likod ng humuhugong na tunog ng isang gilingan ng karne sa kalaliman ng gabi ay may isang malaking lihim na itinatago? Dose-dose ng mga taong palaboy sa mga gilid ng Taytay, Rizal ang bigla na lang naglaho na parang bula, at iisang pangalan ngayon ang sentro ng hinala. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng pabrikang iyon? Bago natin simulan ang kwentong ito, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga pinakamisteryosong totoong kwento ng linggo. Isulat sa comment section kung nasaan kayo at ano ang ginagawa ninyo habang pinakikinggan ito, dahil baka ngayong gabi, mag-isip kayo ng 2 beses bago bumili ng karne sa palengke. Ang hangin sa barangay San Isidro, Taytay, ang hapong iyon ay mabigat at maalinsangan. Mababa ang sikat ng araw sa likod ng mga buro ng Rizal, naghahagis ng kulay kahel na sinag sa mga pader ng luma ng pabrika ng Tilando's Best Siomai. Ang amoy ng sariwang karne na maihalong mga pampalasa ay nangingibabaw, kasabay ng malakas na dagundong mula sa malaking gilingan na walang tigil sa pag-andar. Bawat isa sa loob ng silid ay sanay na sa ritmong iyon, na para bang ito ang mismong hininga ng lugar na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Ngunit ng hapong iyon, ang ritmong iyon ay biglang naputol. Ang tunog ng makina ay biglang pumiyok, tila nabulunan at saka namatay. Si Mang Lando, isang lalaking nasa edad na 60 na may puting buhok sa gilid ng kanyang sentido, ay lumingon ng may pagtataka. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng gawgaw, ngunit agad siyang lumapit sa makina. Ano ba to? Kaalis lang ng mekaniko kaninang umaga, bulong niya sa sarili. Pinindot niya ulit ang switch, ngunit isang mabigat na ugong lamang ang lumabas, na para bang may kung anong bagay na sumabit sa loob ng metal na silindro. Patayin mo muna ang kuryente, Joko, sigaw niya sa kanyang trabahador. Nang tumigil ng tuluyan ang makina, ang silid ay napuno ng katahimikan. Tanging ang tunog na lamang ng isang lumang electric fan na tamad na umiikot sa sulok ang maririnig. Hawak ang isang liyabe, binuksan ni Mang Lando ang takip ng gilingan. Sanay na siyang mag-ayos ng mga maliliit na sira, sa loob ng 30 taon niyang paggawa ng bola-bola, bibihira siyang tumawag ng tagalabas. Ngunit iba ang pagkakataong ito. Nang bumukas ang mga talim na bakal ng gilingan, mula sa kumpol ng basang-basa pang karne, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw. Ano yan, Tay? Tanong ni Joko na lumapit. Iniabot ni Mang Lando ang kanyang kamay, maingat na kinuha ang bagay. Ito ay mabigat, malamig, at maihabang humigit kumulang 5 sentimetro. Isang piraso ng pilak na metal na may maliit na nakaukit na sulat sa ibabaw nito. Pinunasan niya ito ng basahan. Ang sulat ay malinaw na nabasa, titanium alloy. Serial number 8,847 Sidon. Dahan-dahang namutla ang mukha ni Mang Lando. Alam niya na bawat supplier ng karne ay may sertipiko at imposibleng may ganitong bagay sa loob ng karne ng baka. Tumingin siya sa paligid. Ang mga trabahador ay nagsimula ng magbulungan, ang ilan ay mukhang natatakot. Baka piyesa lang ng makina na nabali, Tay, sabi ni Joko na may pag-aalinlangan. Pero hindi ito parte ng makina natin, sagot ni Mang Lando ng marahan. Malinaw niyang naaalala ang itsura ng lahat ng piyesang napalitan na niya, at ang metal na iyon, na may maayos na serial number na parang galing sa ospital, ay tiyak na hindi pag-aari ng kanyang pabrika. Sa labas, nagsimula ng dumilim ang langit. Dala ng hangin ang amoy ng ulan mula sa direksyon ng kabundukan. Matagal na nakatayo si Mang Lando sa harap ng mesa, nakatitig sa maliit na bagay sa kanyang kamay. Sa loob ng kanyang puso, isang damdamin na mahirap ipaliwanag ang lumitaw, isang halo ng kilabot, hinala at responsibilidad. Naalala niya ang mga mukha ng kanyang mga suking customer, ang mga batang madalas bumili ng siomai pagkatapos ng klase. Kung sumama ito sa giling, ano ba talaga ang nangyari? Naisip niya. Nagpasya siyang tawagan ang estasyon ng pulis sa Taytay. Matagal na nagring ang telepono sa kanyang maliit na opisina bago ito sinagot. Magandang hapon. Si Lando po ito ng Lando's Best Siomai. May nakita po ako sa loob ng aming giniling na karne. Baka kailangan pong imbestigahan ng pulis. Wala pang kalahating oras, 2 pulis ang dumating sakay ng kanilang motorsiklo. Sinuri nila ang makina, kinuha ang kanyang salaysay, at kinuha ang metal gamit ang guwantes na plastik. Ang isa sa mga batang pulis, si Cabo Marco Reyes,
ay mukhang seryosong-seryoso habang tinititigan ang maliit na serial number. Hindi po ito ordinaryong bagay, Mang Lando, sabi niya ng marahan. Iulat ko po ito sa aking hepe. Baka kailangan nating malaman kung saan ito nanggaling. Tumango si Mang Lando. Pagkaalis nila, mag-isa siyang naupo sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang gilingan na ngayon ay tahimik at hindi gumagalaw. Sa labas, nagsimula nang bumuhos ang ulan, dahan-dahang binabasa ang patio ng pabrika. Ang tunog ng patak ng tubig sa yero ay parang isang kakaibang bulong, na para bang may sinusubukang sabihin mula sa likod ng malamig na pader na metal. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang buksan niya ang kanyang pabrika, hindi nakatulog si Mang Lando. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mga talim ng makina na umiikot, ginigiling ang karne at ang piraso ng pilak na metal na hindi niya alam kung saan nagmula. Sa kanyang dibdib, ang masamang kutob ay lumago at naging isang tunay na takot, na marahil, isang mas madilim na bagay ang nagtatago sa likod ng bawat kilong karne na kanyang binibili. Ang ulan ng gabing iyon ay walang tigil hanggang umaga. Ang mga kalsada sa paligid ng Taytay ay basa at madulas. Ang malamig na hangin ay bumaba mula sa kabundukan ng Rizal. Sa maliit na silid ng estasyon ng pulis sa Taytay, si Cabo Marco Reyes ay mag-isang nakaupo, nakatitig sa isang tasa ng kape na malamig na. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang maliit na piraso ng pilak na metal ay nakalagay sa loob ng isang malinaw na plastik, sumasalamin sa kumikislap na ilaw ng fluorescent lamp. Titanium alloy, bulong niya, binabasa ang nakaukit na salita. Hindi siya mekaniko, ngunit sapat ang kanyang kaalaman para malaman na ang ganitong bagay ay hindi maaaring magmula sa isang gilingan ng bola-bola. Ang ibabaw nito ay masyadong makinis, ang pagkakagawa ay parang galing sa isang laboratorio. At sa likod nito, may nakaukit na maliliit na numero, 8,847 SID. Tumingin si Marco sa orasan sa dingding. Lampas na ng alas 11 ng gabi. Karamihan sa kanyang mga kasamahan ay umuwi na, ngunit ang kanyang kuryosidad ay pumipigil sa kanya na umalis. Binuksan niya ang luma at mabagal na laptop ng estasyon at tinipa ang code sa internal system ng pulisya. Walang lumabas na resulta. Sinubukan niya sa database ng mga industriya ng metal, ngunit wala pa rin. Sa huli, pumasok siya sa website ng Department of Health na naglalaman ng listahan ng mga opisyal na kagamitang medikal sa Pilipinas. Ilang beses siyang sumubok dahil mahina ang signal hanggang sa biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Lumitaw ang code sa isang opisyal na listahan, na Salbon fixation plate, titanium alloy. Imported from Germany. Ginamit sa Philippine General Hospital, Manila. Napaayos ng upo si Marco. Isang plaka para sa buto. Ibig sabihin, ang bagay na ito ay minsang nakatanim sa katawan ng isang tao. Sumikip ang dibdib ni Marco. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa mga piraso ng karne mula sa gilingan ni Mang Lando, ang kakaibang kulay pula, at ang bahagyang amoy ng metal na tila na amoy pa rin niya. Hinawakan niya ang kanyang buhok, pinipigilan ang hinala na nagsisimulang mabuo. Alam niya na sa kanyang trabaho, bawat hinala ay kailangang patunayan ng katotohanan. Nagpasya siyang tawagan ang kanyang kaibigan, si Ivan Rashid, isang orthopedic surgeon sa Hello, Doc. Pasensya na sa abala. Si Marco tumula sa Taytay. Ang boses sa kabilang linya ay pala kaibigan. Marco. Ang tagal na ah. Anong meron? Dahan-dahang sumagot si Marco. Doc, nakakita ko ng isang titanium plate na may serial number 8,847 SID. Nagkabit na ba ang ospital ng ganitong device? Narinig niya ang tunog ng pag-type sa keyboard. Sandali lang, sabi ng doktor. Ilang sandali pa, nagsalita ulit ito. Nakarehistro ang numerong iyan. Ang pasyente ay si Ahmad Shamsuddin, 64 taong gulang. Operasyon sa kanang balikat 2 taon na ang nakalipas. Pagkatapos gumaling, hindi na siya sinundo ng pamilya at idineklarang nawawala. Nakasulat sa record namin na isa siyang taong palaboy. Natahimik si Marco. Kailan pa siya nawawala? Mga 6 na buwan na ang nakalipas, mahinang sagot ni Ivan. Pagkatapos magpasalamat, dahan-dahang ibinaba ni Marco ang telepono.
Tiningnan niya muli ang piraso ng metal sa ibabaw ng mesa. Ngayon, hindi na lang ito isang piraso ng metal. Ito ay bahagi ng katawan ng isang taong minsan nang huminga. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing walang tulog, dumating si Marco sa opisina dala ang plastik na naglalaman ng ebidensya at ang ulat ng kanyang investigasyon. Kumatok siya sa pinto ng opisina ng kanilang hepe, si Teniente David Santos. Ang silid ay puno ng mga folder at amoy ng sigarilyo. So, sigurado kang hindi ito piyesa ng makina, kundi isang medical implant, tanong ni Teniente Santos, tinaas ang isang kilay. Opo, sir. Na-verify ko na po sa isang doktor sa tugma po ang serial number. Ang pasyente ay nawawala pagkatapos lumabas ng ospital, sagot ni Marco. Sumandal si Santos, matamang tinitigan si Marco. Kailangan nating mag-ingat. Hanggat walang bangkay, hindi pa natin masasabing kaso ito ng pagpatay. Baka nadala lang yan galing sa ibang lugar. Napalunok si Marco at yumuko. Pero, sir, kung galing ito sa tao, ibig sabihin may isang tao. Pinutol siya ni Santos. Sapat na. I-report mo na lang yan bilang pagkakatuklas ng di kilalang bagay sa produktong pagkain. Hayaan mong ang Rizal Provincial Police Office na ang magpatuloy. Paglabas ng silid na iyon, matagal na nakatayo si Marco sa labas ng estasyon. Ang hangin sa umaga ay nagdala ng hamog at amoy ng ulan. Tumingin siya sa basang kalsada at pagkatapos ay sa direksyon ng Maynila. Doon, marahil, may naghihintay na sagot. Bumulong ang kanyang kutob, hindi pa tapos ang kasong ito. Nang sumunod na gabi, muling naupo si Marco sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang mga ulat ng mga nawawalang tao sa Rizal at Metro Manila sa nakalipas na 6 na buwan. Dose-dosenang pangalan ang lumitaw sa screen, karamihan ay walang address, walang pamilya. Isinulat niya ang bawat isa. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang pattern. Halos lahat ng nawawala ay mga taong kalye, mga construction worker, mga pulubi at mga palaboy. Isinara ni Marco ang laptop, tinitigan ang madilim na kisam ng opisina. Sa katahimikan, ang tunog ng pag-aazan para sa isya mula sa maliit na moske malapit sa estasyon ay marahang umalingaungaw. Hinigpitan niya ang kanyang jacket, tinitigan ang plastik na naglalaman ng metal sa ibabaw ng kanyang mesa, at bumulong sa sarili, kung tama ang hinala ko, mas madilim pa sa sirang siomai ang kinakaharap natin. Alam niyang isa lamang siyang kabo, wala pang malaking kapangyarihan. Ngunit ng gabing iyon, ipinangako niya sa sarili na ipagpapatuloy niya ang investigasyon, kahit na mga hulugan ito ng paglabag sa mga limitasyon ng kanyang posisyon. 2 araw matapos ipadala ang ulat ni Marco, ang umaga sa Taytay ay binalot ng makapal na hamog. Ang daan patungo sa Rizal Provincial Police Office sa Pasig ay tahimik. Tanging ang tunog lamang ng sasakyan ng pulis ang maririnig na dahan-dahang dumadaan sa mga taniman na basa pa ng hamog. Sa likod ng sasakyan, si Cabo Marco Reyes ay tahimik na nakaupo, may makapal na folder sa kanyang kandungan. Nasa loob nito ang litrato ng titanium na metal, ang kumpirmasyon mula sa ospital, at ang paunang ulat na nilagdaan ni Teniente Santos. Sa gilid ng folder, may nakadikit na maliit na tala, nawawalang pasyente, Ahmad Shamsuddin, 64 taong gulang. Huminto ang sasakyan sa harap ng gusali ng Rizal. Isang batang opisyal ang naghihintay sa kanya sa paanan ng hagdanan, suot ang unipormeng may ranggong kapitan. Ang kanyang tingin ay matalas ngunit palakaibigan. Ako si Leo Vargas, ng Criminal Investigation Unit. Ikaw si Reyes, tama? Nabasa ko ang ulat mo. Interesante, sabi niya habang kinakamayan si Marco. Tumango si Marco nang may paggalang. Opo, sir. Pakiramdam ko lang po may mali. Hindi po galing sa baka ang metal na iyon. Bahagyang umiti si Vargas. Ganoon din ang tingin ko. Pero hindi tayo pwedeng mag-akusa ng walang matibay na ebidensya. Tignan natin kung hanggang saan tayo dadalhin ang pinagmula ng karning iyon. Naupo sila sa isang silid investigasyon na ang mga pader ay puno ng mapa at mga litrato ng mga lumang kaso. Binuksan ni Vargas ang ulat. Tinitigan ni Marco ang litrato ng pilak na metal na may mga matang puno ng tanong. Bihirang mangyari ang ganitong kaso. Karaniwan, mga piraso lang ng plastik o bakal mula sa makina.
Ngunit ito ay isang medical implant at ang pasyente ay nawawala. Tinapik niya ang kanyang ballpen sa mesa. Kailangan nating malaman kung saan galing ang karne. Mabilis na sumagot si Marco. Ang pabrika ni Mang Lando ay kumukuha sa ilang lugar, pero nitong huling 2 buwan, madalas silang bumibili sa isang bagong farm na nagngangalang De Leon Farms sa bayan ng Cardona. Mabilis na tumingin si Vargas. Sino ang may-ari? Si Ricardo De Leon. Ang asawa niya, si Isabella Wulandari. Ayon sa datos ng Department of Agriculture, ang kanilang mga delivery ay tumaas ng 3 beses nitong mga nakaraang buwan. Tumaas ng 3 beses pero walang dagdag na hayop. Interesante yan, mahinang sabi ni Vargas. Mukhang may itinatago. Tumayo siya at tumingin sa bintana kung saan nagsisimula ng umambon. Simula ngayon, sasama ka sa akin. Bababa tayo sa field. Nang hapong iyon, isang maliit na team na pinamumunuan ni Vargas ang nagtungo sa Cardona. Ang daan ay bako-bako, napapaligiran ng mga palayan at taniman ng kamuting kahoy. Ang hangin ay maalinsangan, amoy ng basang damo na may halong lupa at dumi ng hayop. Pinanood ni Marco ang tanawin mula sa bintana, ngunit sa loob niya, ramdam niyang may mabigat na naghihintay sa dulo ng daan. Isang malaking tarangkahan na may nakasulat na si Leon Farms, sariwa dighi, garantisadong karne ang sumalubong sa kanila. Ang lugar ay malawak at maayos, sobrang ayos. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas para salubungin sila, suot ang isang malapad na sombrero at malinis na damit pantrabaho. Ako po si Ricardo De Leon, magalang niyang sabi. Ano po ang maipaglilingkod ko, mga sir? Ngumiti si Vargas. Routine inspection lang po sa supply chain ng karne sa Rizal. Sige po. Ka-audit lang sa amin para sa kalinisan, sagot ni Ricardo na maihalong pagmamalaki. Sa likod niya, ilang trabahador ang naglilipat ng karne sa isang malaking freezer. Lahat sila ay nakaunipormeng asul na may logo ng TF sa dibdib. Isa sa kanila, isang malaking lalaki na may matigas na mukha, ay mabilis na yumuko nang mapatingin sa kanya si Marco. Ang pangalan sa kanyang uniforme ay malinaw na nababasa, Gregorio Magsaysay, Gorio. Itinala ito ni Marco sa isip. Iba ang tingin ng lalaking iyon, malamig ngunit balisa, na para bang may itinatago. Naglibot sila sa pasilidad, sinuri ang silid-katayan, gilingan hanggang sa imbakan. Lahat ay malinis, halos sobra na. Ang amoy ng kemikal na panlinis ay napakatapang, halos tumutusok sa ilong. Dahan-dahang naglakad si Marco, itinatala ang bawat detalye. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang isang malaking gilingan, tatak Stan Mantig, negatibo 5,000, parehong modelo ng kay Mang Lando, na nakatayong makintab at walang bahid ng dumi, na parabang bagong hugas. Tinapik ni Vargas ang gilid ng makina gamit ang dulo ng kanyang ballpen. Kailan huling ginamit ang makinang ito? Isang trabahador ang kinakabahang sumagot, kaninang umaga lang po, sir. Bago lang hinugasan. Maikling humiti si Vargas. Ang sipag niyo namang maglinis. Sumabat si Ricardo na tumatawa. Nagbebenta po kami ng karne, sir. Kung hindi malinis, tatakbo ang mga customer. Tumango lang si Vargas. Sa isip niya, alam niyang ang sobrang kalinisan ay senyales na may itinatago. Bago umalis, sinuri ni Vargas ang mga talaan ng delivery. Bawat linggo, nagpapadala ang De Leon Farms ng karne sa Taytay, pangunahing destinasyon ang pabrika ni Mang Lando. Lahat ng talaan ay maayos na nakasulat, ngunit ang pirma ng driver ay laging iisa, Gregorio Magsaysay. Nang bumalik sila sa sasakyan, tinitigan ni Marco ang tarangkahan na dahan-dahang nagsasara. Sir, malinis ang lugar, pero parang hindi tama ang pakiramdam. Tumango si Vargas at nagsindi ng sigarilyo. Sobrang linis. Sa karanasan ko, ang mga bagay na masyadong perpekto ay karaniwang may itinatago. Tumingin si Marco sa bintana. Muling nagsimula ang ulan, marahan ngunit tuloy-tuloy. Ang amoy ng basang lupa ay bumalot sa hangin. Bukas, kolektahin natin lahat ng data tungkol sa De Leon Farms, sabi ni Vargas, kalmado ang boses ngunit may diin. Tax records, listahan ng delivery. Gusto kong malaman kung saan galing ang karne nila at saan nila ibinebenta.
Magpapacheck po ba tayo sa laboratorio, sir? Tanong ni Marco. Hindi pa ngayon. Wala pa tayong search warrant. Kung masyado tayong mabilis, baka itago nila lahat ng bakas. Dahan-dahang tumango si Marco na iintindihan. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gilid ng isang malaking bagay, ngunit hindi pa niya ito nakikita. Patuloy na umandar ang sasakyan, tinatawid ang hamog ng gabi. Sa di kalayuan, kumidlat. Ang liwanag nito ay sumalamin sa malaking karatula na may nakasulat na Zillion Farms. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang anino ng isang trabahador na tahimik na nakatayo sa gilid ng bodega, pinagmamasdan ang kanilang sasakyan. Ang kidlat ay nawala kasabay ng paglakas ng ulan, nag-iwan ng malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang batok. 3 araw na ang lumipas mula sa unang pagbisita sa Zillion Farms. Muling bumuhos ang ulan, binabasa ang buong Rizal. Ang langit ay kulay abo at ang hangin sa umaga ay mabigat. Sa silid imbestigasyon ng Rizal, si Kapitan Leo Vargas ay nakatayo sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga litrato, mapa ng distribusyon ng karne at mga diagram. Sa kanang bahagi, ang pangalang Zillion Farms ay binilugan ng pulang tinta, may palaso na nakaturo sa pabrika ni Mang Lando sa Taytay. Hindi ito maliit na negosyo, sabi ni Vargas habang tinitigan ang datos. Ang Zillion Farms ay nagsusupply sa 8 pabrika sa paligid ng Rizal, pero ang kanilang tax records ay 3 lang ang nakalista. Ang 5 ay walang opisyal na resibo. Si Sargento Carlos Caloyd Gomez, isang batang opisyal sa data analysis, ay mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Sinuri ko po ang server nila kagabi, sir. May 2 invoice na magkapareho ang numero. Pareho ang format, petsa lang ang iba. Dahan-dahang tumango si Vargas. Ibig sabihin, may manipulasyon. Peke ang delivery o pinapalitan ang produkto bago dumating. Si Marco, na nakatayo sa gilid ng mesa, ay maihawak na folder ng mga ulat. Naaalala pa rin niya ang mukha ng malaking trabahador na si Gorio. Ang tingin niya ay parang taong nabubuhay sa ilalim ng matinding pressure. Tinapik ni Vargas ang kanyang balikat. Babalik tayo doon ngayon. Pero sa pagkakataong ito, may dala tayong opisyal na permit mula sa Department of Agriculture. Sama ka rin, Kaloy. Gusto kong makita kung paano sila magre-react kapag formal na sinuri. Ang biyahe papuntang Cardona ay tumagal ng 2 oras. Tinahak ng sasakyan ang maliliit na kalsada sa pagitan ng mga plantasyon, kumakapit ang putik sa mga gulong. Nakaupo si Marco sa harap, pinagmamasdan ang manipis na hamog na bumabalot sa mga bubong ng mga bahay. Ang tunog ng mga manok at generator ay naghahalo, lumilikha ng kakaibang kapaligiran. Buhay ang baryo, ngunit tahimik. Bukas na ang tarangkahan ng Zillion Farms nang dumating sila. Sa harap ng maliit na opisina, naroon si Ricardo De Leon, kausap ang isang babaeng maikli ang buhok, matigas ang mukha, at may suot na gintong relo. Asawa niya yan, bulong ni Marco. Si Isabela Ulandari. Nang makita ang sasakyan ng pulis, palakaibigan nang ngumiti si Isabela. Wow, Kapitan Vargas, ang bilis niyo namang bumalik. May paglilingkod po ba kami? Ipinakita ni Vargas ang sulat ng pagsusuri. Pagsusuri lang po sa stock at kalinisan. Standard procedure. Syempre, sagot ni Isabela. Handa po kaming tumulong. Dinala sila sa pangunahing opisina na amoy panlinis. Ang mga pader ay puting-puti, ang mga estante ay puno ng asul na folder na mailabel ng petsa ng delivery. Nagbuhos si Isabela ng tsaa habang nakangiti. Bukas po kami, sir. Gusto naming mapagkatiwalaan ang aming negosyo. Tinanggap ni Vargas ang tsaa nang hindi umiinom. Salamat. Pero pwede ba naming makita ang bodega sa kanluran, yung malapit sa waste area? Tumingin sandali si Isabela kay Ricardo at saka muling bumiti. Siyempre. Pero medyo mabaho po roon, sir. Maraming tira-tirang pagkain at nabubulok na materyales. Tumayo si Vargas. Sanay na kami sa ganyang amoy. Naglakad sila sa isang mahabang pasilyo patungo sa likod ng compound. Umaambon pa rin kaya't madulas at maputik ang lupa. Nakaamoy si Marco ng kakaibang halo ng kemikal at bulok na karne. Lumingon siya kay Kaloy na abala sa pagkuha ng litrato.
Sobra namang tahimik dito, bulong ni Kaloy. Nga, sagot ni Marco. Ang isang farm ay karaniwang maingay, pero dito parang walang buhay. Dumating sila sa isang malaking pinto na bakal. Binuksan ito ni Ricardo na may mahabang kalansing. Agad na sumingaw ang amoy ng ammonia. Sa loob, may ilang malalaking asul na drum na may label na Organic Waste 2024. Sa isang sulok, isang hose ang tumutulo, bumubuo ng kulay abong sanaw. Tumingin si Vargas sa paligid. Lahat malinis, pero sobrang linis, bulong niya. Hinawakan niya ang pader gamit ang guwantes, madulas at walang bahid ng dumi, na para bang araw-araw kinukuskos. Araw-araw po naming nililinis, sir, mabilis na sagot ni Ricardo. Ngumiti si Vargas. Hindi naman ganoon kabilis dumating ang bakterya. Pero mukhang inihahanda niyo ang lugar na ito, hindi para sa trabaho, kundi para makita ng iba. Natahimik si Ricardo. Humakbang si Isabela, malumanay ngunit malamig ang boses. Sir, gusto lang po naming hindi mapagkamalian ang aming negosyo. Tinitigan siya ni Vargas. Hindi lahat ng mukhang malinis ay tapat, ginang De Leon. Minsan, ang kalinisan ay nagtatakip ng kung ano. Kinuna ni Kaloy ng litrato ang mga drum isa-isa. Nagmamasid si Marco, itinatala ang mga label at petsa. Nakita niya ang isang drum na may petsang 2 linggo na ang nakalipas, ngunit iba ang kulay, mas madilim, at may bahid ng pulang mansa sa gilid ng takip. Nagkunwari siyang inaayos ang kanyang sapatos at mabilis na kumuha ng litrato nang hindi napapansin. Isinara ni Vargas ang kanyang notebook. Sige, sapat na muna ang pagsusuri. Babalik kami pagkatapos lumabas ng resulta ng lab test. Ngumiti si Isabela, ngunit pilit na ang ngiti niya. Hihintayin namin, sir. Sana maging malinaw ang lahat. Naglakad sila pabalik sa sasakyan sa ilalim ng lumalakas na ulan. Binuksan ni Kaloy ang kanyang kamera at ipinakita ang litrato ng drone. Tingnan niyo, sir. Iba ang kulay ng takip. Pinandilatan ito ni Vargas. Tama ka. Kakaiba yan. Kunin mo yung tubig mula sa sapatos ni Marco, ipadala sa lab. Kaunti lang, sapat na para sa chemical test. Muling tiningnan ni Marco ang tarangkahan na ngayon ay sarado na. Sa likod ng salamin, nakita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa ilalim ng bubong ng bodega, marahil si Goryo, ang malaking trabahador. Hindi siya gumalaw, pinagmamasdan lang ang kanilang sasakyan. Sa biyahe pabalik, mahinang nagsalita si Vargas. Hindi ko alam kung ano ang itinatago nila, pero sinasabi ng pakiramdam ko na binubuksan pa lang natin ang pinto, patungo sa isang bagay na napakadilim. Tumingin si Marco sa bintana, kung saan ang mga patak ng ulan ay sumasalamin sa ilaw ng kalsada. Sa di kalayuan, ang malaking karatula na may nakasulat na Zillion Farms ay tila kalahating natatakpan ng hamog. Kumislap ang mga letra nito ng kumidlat at saka muling nawala sa dilim. 3 araw matapos ang huling pagsusuri sa Zillion Farms, ang ulat mula sa ST Forensic Group sa Camp Crame ay dumating na sa Rizal. Ang langit ng hapong iyon ay kulay abo, at ang ambon ay walang tigil na bumabagsak, lumilikha ng ritmikong tunog sa mga bintana ng silid investigasyon. Si Kapitan Leo Vargas ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa, tensyonado ang ekspresyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sobre na may pulang selyo, ang resulta ng chemical test sa sample ng tubig mula sa sapatos ni Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang selyo at hinugot ang ulat. Ang unang linya ay nagpatibok ng malakas sa kanyang puso, sample positive for human E. Mixture of more than one individual. Napapikit si Vargas. Huminga siya ng malalim at mahinang nagsalita, hindi ito manipulasyon ng karne. Pagpatay ito. Sina Marco at Kaloy na nakatayo sa harap niya ay nagkatinginan. Ang silid ay biglang naging mas malamig. Sir, sabi ni Kaloy nang may pag-iingat, ibig sabihin po ba, ang mga drum sa bodega ay naglalaman ng... Huwag mong ituloy, mabilis na putol ni Vargas. Wala pa tayong visual proof. Pero sapat na ang resulta ng lab test na ito para buksan ang investigasyon sa antas ng regional office. Tumayo siya at nagsulat ng malaki sa whiteboard, ni Zillion Farms case. Suspected serial murder. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos, patuloy niya.
Simula ngayong gabi, bubuo tayo ng surveillance team. Marco, ikaw at si Kaloy ang hahawak sa field. Pagtuunan niyo ng pansin ang kanilang mga truck, lalo na ang driver na si Gregorio Magsaysay, alias Gorio. Tumango si Marco. Siya po ang madalas lumabas sa gabi, sir. Ang refrigerated truck na iyon ay laging siya ang nagmamaneho. Itinuro ni Vargas ang mapa sa dingding. Humingi na ako ng GIS data mula sa Betu. Ang truck ay naitalang lumalabas ng Cardona tuwing alas 9 ng gabi. Humihinto sa ilang lugar, Cubao Bus Terminal, Quiapo, Baclaran. Lahat ng lugar kung saan nagtitipon ang mga taong palaboy. Tinitigan ni Kaloy ang screen ng kanyang laptop, ipinapakita ang isang graph ng paggalaw ng sasakyan. Pare-pareho ang pattern, sir. Umaalis sa gabi, bumabalik bago mag-umaga. Hindi kailanman na italang huminto sa mga opisyal na delivery point. Matagal na tinitigan ni Vargas ang graph. Kung ganoon, alam na natin kung saan maghihintay. Nang gabing iyon, maalinsangan ang hangin sa Rizal. Nakaupo si Marco sa likod ng isang itim na surveillance van, kasama ang dalawang iba pang miyembro ng SID. Ipinark nila ito sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa tarangkahan ng De Leon Farms. Ang orasan ay nagpapakita ng 8:47. Ang mga ilaw sa bodega ay madilim, at ang ugong ng mga freezer ay maririnig sa gitna ng lumalakas na ulan. 9:03. Isang refrigerated truck na may logo ng De Leon Farms ang dahan-dahang lumabas sa tarangkahan. Plate number ka 9,342 bulong ni Kaloy sa radyo. Siya na iyan. Itinutok ni Marco ang isang long-range camera, pinalaki ang lente sa kabin ng truck. Sa likod ng manibela, isang malaking figura na nakaitim na jacket ang nakaupo, si Gorio. Ang kanyang mukha ay blanko, malamig na parang makina. Umandar ang truck patungong Metro Manila. Ang surveillance team ay nagpapanatili ng ligtas na distansya, pinadilim ang kanilang mga ilaw. Sa madilim na kalsada, tanging ang pulang ilaw mula sa mga sanaw ng tubig ang kumikislap sa windshield. Bandang 10:15, huminto ang sasakyan sa ilalim ng isang flyover sa may EDSA. Tinitigan ni Marco ang maliit na monitor na konektado sa kamera. Bahagyang bumukas ang pinto sa likod ng truck. May lumabas na isang tao, isang lalaking marungis ang damit, mukhang nalilito, marahil isang palaboy na pinangakuan ng trabaho. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga. Sumakay siya sa truck, bulong ni Kaloy. Diyos ko! Tinulungan ni Gorio ang lalaki na umakyat at saka dahan-dahang isinara ang pinto. Walang emosyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, muling umandar ang truck patungong silangan, ang mga ilaw nito ay tumatago sa manipis na hamog. Si Vargas, na nagmamanman mula sa command post, ay nagbigay ng utos sa radyo, matatag ngunit kalmado ang boses. Huwag hulihin ngayon. Kailangan nating malaman kung saan niya dinadala ang taong iyon. Siguraduhin ni ere-record ang lahat ng ruta. Ang truck ay umandar ng mahigit 1 oras, dumaan sa mga liko-likong daan patungong Cardona. Nang marating nito ang isang maliit na sangandaan, sandaling namatay ang mga ilaw nito sa likod bago lumiko sa isang daanang lupa patungo sa likurang bahagi ng De Leon Farms. Nakuha ng surveillance camera ang anino ng truck na humihinto malapit sa bodega kung saan nakaimbak ang mga asul na drone. 20 minuto ang lumipas, muling lumabas ang truck. Sa pagkakataong ito, ang suspension nito ay mukhang mas magaan. Si Marco, na nakatitig sa screen, ay natahimik na lamang. Alam niya na ang lalaking sumakay sa truck kanina ay marahil hindi na kailanman lalabas pa. Kinabukasan, tinipon ni Vargas ang buong team sa briefing room. Sa whiteboard, idinikit niya ang mga litrato mula sa surveillance. Mayroon na tayong ebidensya ng pattern ng paggalaw. Kasama ang resulta ng lab test, hihingi na ako ng opisyal na permiso mula sa SID para itaas ang antas ng investigasyon. Tahimik ang silid. Lahat ng miyembro ng team ay nakatitig sa whiteboard, may halong galit at kilabot. Mula ngayon, sabi ni Vargas, mababa ngunit matatag ang boses, ang De Leon Farms ay hindi lang natin babantayan. Susubaybayan natin bawat galaw. Aalamin natin kung ano ang tinatawag nilang organic waste at sisiguraduhin nating walang makakatakas.
Tiningnan niya ang mga mukha sa harap niya, isa-isa. At isa pa, huwag mag-leak ng kahit ano sa media. Hindi pa handa ang publiko na marinig ito. Tinitigan ni Marco ang kanyang laptop. Ang litrato ni Goryeo ay malinaw na nakikita, malalaking kamay na maihawak sa pinto ng truck, blanko ang mukha. Sa likod niya, ang logo ng FESI ay sumasalamin mula sa katawan ng truck, na parang isang malamig na ngiti sa gitna ng gabi. Tumayo si Vargas malapit sa bintana, tinitigan ang langit ng Rizal na nababalot pa rin ng ulan. Sa salamin, ang anino ng logo ng De Leon Farms mula sa litrato ay tila nakatitig pabalik sa kanya. Sa katahimikan, isang pangungusap ang umalingaw sa kanyang isip, kung ang karneng iyon ay tunay na naglalaman ng tao, ang kalinisan ng lugar na iyon ay isang maskara lamang para sa isang makinang pamatay na tahimik na gumagana. 2 araw matapos ang gabing iyon ng pagmamanman, sinimulang suriin ng team ng Rizal ang sandamakmak na datos na kanilang nakuha. Nang umagang iyon, makapal pa rin ang hamog na nakabitin sa lungsod. Sa silid imbestigasyon, ang amoy ng kape ay humalo sa tunog ng pag-type sa keyboard. Si Sargento Caloy Gomez ay nakatitig sa screen, pagod ang mga mata ngunit nakatuon. Daan-daang pulang tuldok ang kumikislap sa isang digital na mapa, ang resulta ng pagsusuri sa paggalaw ng refrigerated truck ng De Leon Farms sa nakalipas na 2 buwan. Paulit-ulit po ang lahat ng rutang ito, sir, sabi niya habang itinuturo ang screen. Ang truck ay lumalabas ng Cardona halos gabi-gabi, humihinto sa parehong mga lokasyon at pagkatapos ay bumabalik. Hindi kailanman pumasok sa opisyal na ruta ng delivery. Tinitigan ni Kapitan Leo Vargas ang mapa. Ibig sabihin, hindi sila naghahatid ng karne sa mga pabrika. Naghahatid sila ng ibang bagay. Si Cabo Marco Reyes, na nakaupo sa gilid ng silid, ay nagbukas ng isang folder na naglalaman ng mga ulat ng nawawalang tao. Ito po ang listahan mula sa SEVI at mga volunteer sa kalye, sir. May 47 na pangalan sa loob ng huling 2 taon, lahat ay mga palaboy sa Rizal at Metro Manila. Nilagyan ko po ng pulang marka yung mga huling nakita sa mga hintuan ng truck ni Goryeo. Kinuha ni Vargas ang papel, mabilis na binasa ang bawat linya. Halos bawat pangalan ay may kasamang katulad na tala, huling nakita sa ilalim ng tulay. Pinangakuan ng trabaho sa isang farm. Nawala sa gabi. Isinara niya ang folder. 47 buhay. At marahil higit pa. Natahimik ang silid. Sa labas, ang tunog ng patak ng ulan mula sa alulod ay parang mabagal na pagtibok ng orasan. Kailangan natin ng source sa field, sabi ni Vargas. Isang taong kilala ang mundo ng kalye, kayang makipag-usap sa kanila nang hindi sila tinatakot. Mabilis na tumango si Marco. May kilala po ako, sir. Si Sister Elena, isang social worker sa Taytay. Tinulungan niya ako dati sa kaso ng isang nawawalang bata. Tawagan mo siya, sagot ni Vargas. Pero mag-ingat. Huwag mong babanggitin ang De Leon Farms. Sabihin mo lang na iniimbestigahan natin ang pagkawala ng ilang tao. Nang hapon na iyon, nakipagkita si Marco kay Sister Elena sa isang maliit na karinderya malapit sa isang terminal ng bus. Ang babae ay nasa edad 35, malumanay ang mukha, ngunit matalas ang mga mata, puno ng empatya. Ang suot niyang asul na kapote ay basa pa ng ambon. Marco, ang tagal na, bati niya. Nasa pulis ka pa rin? Ngumiti si Marco. Opo, sister. Kailangan ko po ng tulong. May ilang nawawalang tao at baka may alam po kayo. Huminga ng malalim si Sister Elena. Siyempre. Bawat buwan may nawawala. Pero nitong mga nakaraang buwan, maraming kakaibang kwento. Hininaan niya ang kanyang boses. Sabi ng mga tao, may isang mabait na Ginoo na nagbibigay ng pagkain sa gabi, tapos nag-aalok ng trabaho sa isang farm sa labas ng lungsod. Sabi nila, magalang ang lalaki, nakasakay sa isang malaking truck na may logo ng isang farm D. Farm, napigil ni Marco ang hininga. Naaalala niyo po ba ang logo? Binuksan ni Sister Elena ang kanyang telepono at ipinakita ang isang litrato na kinunan ng isa sa kanyang mga volunteer. Doon, makikita ang isang puting truck na may malabong nakasulat na De Leon Farms, sariwa garantisadong karne.
Parang huminto sa pagdaloy ang dugo ni Marco. Siya na nga, bulong niya. Nagtatakang tiningnan siya ni Sister Elena. Bakit, Marco? Mabilis na binago ni Marco ang kanyang tono. Wala po. Gusto ko lang pong malaman kung sino ang mga huling nakakita sa lalaking iyon. Binuksan ni Sister Elena ang kanyang mga tala. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Jaya, muntik na siyang isama pero umatras. Sabi niya, madalas daw lumitaw ang truck sa gabi malapit sa Baklaran. Kung gusto mo, pwede kitang isama sa kanya bukas. Sige po. Pero pakiusap, huwag niyo pong sabihin kahit kanino. Mahalaga po ito, sabi ni Marco. Tumango si Sister Elena, ngunit baka sa mukha niya ang pag-aalala. Marco, alam kong pulis ka, pero mag-ingat ka. Ang mundo ng kalye ay hindi simple. Samantala, sa Rizal, si Jose Joy Rizal, isang batang mamamahayag mula sa lokal na pahayagang balita ngayon, ay kumatok sa opisina ni Vargas. Permiso po, Kapitan. Narinig ko pong may iniimbestigahan kayong kaso ng iligal na karne. Baka mayroon po akong mahalagang impormasyon. Tinitigan siya ni Vargas ng may pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Binuksan ni Joy ang kanyang laptop at ipinakita ang isang video mula sa isang amateur camera. Sa video, isang refrigerated truck ang huminto sa ilalim ng isang tulay habang malakas ang ulan. Kumislap ang mga ilaw sa likod, at saka may isang lalaking bumaba at itinaas ang pinto. Nirecord ko to noong nakaraang linggo, paliwanag ni Joy. Akala ko delivery lang. Pero nang makita ko ang balita tungkol sa mga nawawalang tao, sinuri ko ulit. Tingnan nyo, sir. Pinalaki ni Vargas ang imahe. Sa katawan ng truck, malinaw ang logo ng De Leon Farms. At sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ang isang malaking figura na pamilyar na, si Goryo, ang driver. Matamang tinitigan ni Vargas si Joy. Saan mo ito nakuha? Nakatira po ako malapit doon, sir. Ikinabit ko ang kamera para sa isang proyekto. Pero kung mali po ako, pakiusap huwag niyo munang i-publish. Ayokong magpanik ang mga tao. Dahan-dahang isinara ni Vargas ang laptop. Malaki ang naitulong mo sa investigasyon, Joy. Pero para sa seguridad, hinihiling kong ibigay mo ang original file. Huwag mo munang ikakalat. Naiintindihan mo ba? Tumango si Joy. Tiwala po ako sa mga pulis, sir. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Vargas sa kanyang opisina. Sa harap ng screen, ang mapa ng gisik ay nagliliwanag, may pulang linya na paikot-ikot sa pagitan ng Rizal at Metro Manila. Bawat tuldok ay isang gabing nawala, marahil isang buhay na hindi nababalik. Tinitigan niya ang litrato ng truck ng De Leon Farm sa dingding. Mayroon na tayong saksi, video at mga bakas. Isang bagay na lang ang kailangan natin, direktang patunay, bulong niya. Sa labas, tumila na ang ulan, nag-iwan ng marahang tunog ng patak sa alulod. Ngunit sa puso ni Vargas, isang bagyo ang nagsisimula pa lamang. Samantala, sa ilalim ng madilim na tulay sa gilid ng lungsod, isang puting truck na may logo ng FEFI ang muling dahan-dahang lumitaw. Ang mga ilaw nito sa harap ay tumago sa hamog, at ang tunog ng makina ay umugong na parang hininga ng isang malaking nilalang na nangangaso sa dilim. Nang gabing iyon, pagkatapos makipag-ugnayan kay Kapitan Vargas, bumalik si Sister Elena sa isang lumang terminal ng bus. Kakatila lang ng ulan. Isinara niya ang kanyang payong sa harap ng isang maliit na gusali na nagsisilbing pansamantalang tirahan para sa mga palaboy. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa usok mula sa isang kalan sa sulok. Ilang matatanda ang nakaupo, balot sa mga sako, habang ang mga bata ay natutulog sa gilid, naghahanap ng init. Sa gitna nila, nakita ni Sister Elena ang isang batang lalaki na mga 15 taong gulang. Payat ang kanyang katawan ngunit matalas ang mga mata, na para bang handang tumakbo anumang oras. Ikaw si Miguel, di ba? Mahinang tanong ni Sister Elena. Tumango ang bata ng walang ngiti. Opo. Kayo po si Sister Elena ng SASD, di ba? Sabi ni Kuya Marco, kakausapin niyo raw ako. Naupo si Sister Elena sa harap niya. Madalas ka raw matulog sa ilalim ng flyover? Opo. Ligtas po doon. Pero minsan, may dumarating na truck sa gabi.
Ang driver namimigay ng pagkain. Tinitigan siya ni Sister Elena. Malaki ba ang driver? Matigas ang mukha. Nag-isip sandali si Miguel. Opo. Parang bato ang katawan. Ang tawag sa kanya ng mga tao, Goryo. Sabi niya may trabaho raw para sa akin sa isang farm, magbubuhat lang daw ng gamit. Pero hindi po ako sumama. Bakit? Ewan ko po. Malamig ang gabi, pero kakaiba ang lamig na naramdaman ko noong tiningnan ko ang mga mata niya. Parang walang tao sa loob. Kinilabutan si Sister Elena, hindi dahil sa hangin. Alam niyang hindi ito nagkataon. Nagpadala siya ng mabilis na text kay Marco, nakausap ko na si Miguel. Muntik na siyang isama ni Goryo noong isang linggo. Babantayan ko siya ngayong gabi. Sa estasyon ng pulis, binasa ni Vargas ang mensahe habang tinitingnan si Joy Rizal na naghahanda ng isang hidden camera. Kung totoo ngang darating ulit ang truck ngayong gabi, maglalagay tayo ng 2 surveillance point, sabi ni Vargas. Kaloy at Marco malapit sa tulay. Joy, sumama ka sa akin sa pangalawang sasakyan. Pero tandaan, bawal makialam maliban kung emergency. Tumango si Joy. Magre-record lang po ako, sir. Pero kung malagay sa panganib ang mga bata, hindi po ako mananahimik. Tiningnan siya ni Vargas. Lahat tayo ay hindi mananahimik. 10 oras 10 minuto, yes na. Sa ilalim ng flyover, maalinsangan ang hangin at maihamog na nakabitin sa pagitan ng mga haliging semento. Nakaupo si Sister Elena sa isang bangko kasama si Miguel, nagkukunwaring namimigay ng pagkain sa iba pang mga batang kalye. Sa di kalayuan, nagsimulang makita ang mga ilaw ng isang truck, 2 puting sinag na tumatago sa hamog, dahan-dahang papalapit. Ayan na po siya, bulong ni Miguel, nanlalaki ang mga mata. Hinawakan ni Sister Elena ang kanyang kamay. Kalma lang, anak. Huwag kang tatakbo. Huminto ang truck mga 20 metro mula sa kanila. Bumukas ang pinto ng cabin at bumaba ang isang malaking figura, nakaitim na jacket na basa ng ambon, si Goryo. O, mga bata, sabi niya sa isang boses na mabigat ngunit may peking kabaitan. Nandito pa rin kayo? Gusto niyo ng trabaho? Malaki ang sweldo, masarap ang pagkain. Ilang bata ang tumingin ang may pag-asa, ngunit mabilis na sumabat si Sister Elena. Saan po ang trabaho, Ginoo? Lumingon si Goryo, bahagyang nagulat na makita ang isang babae roon. Tumutulong lang po ako sa isang farm. Kailangan ng mga bata. Pwede siyang sumama, sabi niya, itinuturo si Miguel. Nanigas ang katawan ni Sister Elena, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Tiningnan niya ng diretso ang lalaki. Salamat po, sabi niya ng marahan ngunit may diin. Pero nasa ilalim po sila ng aking pangangalaga. Tumawa si Goryo. Nag-aalok lang naman ako. Madalas ko silang tinutulungan. Itanong niyo pa sa kanila. Matagal niyang tinitigan si Miguel at saka tumalikod para bumalik sa truck. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang bumulong si Miguel. Siya po yung nagdala kay Arif. Hindi na po siya bumalik. Huminto si Goryo. Nanigas ang kanyang mga balikat. Sa surveillance van, nakita ni Marco ang reaksyon na iyon sa kanyang binocular. Sir, alam niya na. Itinaas ni Vargas ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas na maghanda. Biglang isinara ni Goryo ang pinto ng malakas at mabilis na pumasok sa kabin. Umandar ang makina ng truck ng malakas. Tataka siya, sigaw ni Joy. Harangan niyo mula sa timog, utos ni Vargas sa radyo. Huwag niyong palabasin sa main road. Tumayo si Miguel sa takot. Nagsimulang umikot ang truck, halos mabangga ang bangko. Hinila ni Sister Elena ang bata sa gilid ng daan. Sa maikling sandaling iyon, lumabas si Marco at 2 iba pang pulis mula sa kanilang sasakyan, itinaas ang kanilang mga armas. Pulis! Huminto kayo! Ngunit inapakan ni Goryo ang gas. Binangga ng truck ang isang bakal na harang at dumiretso sa isang maliit na daan patungo sa palayan sa likod. Ang mga gulong ay umikit, tumalsik ang putik. Sumigaw si Vargas sa radyo, huwag habulin. Madulas ang daan. Ay secure ang bata at ang saksi.
Ang tunog ng makina ng truck ay papalayo, kasabay ng sirena ng pulis na nagsimulang marinig sa di kalayuan. Niyakap ni Sister Elena si Miguel na nanginginig pa rin. Ligtas ka na, bulong niya. Lumapit si Marco, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Napakalakas ng loob mo, sister. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin malalaman kung gaano kami kalapit sa kanila. Lumapit si Vargas, seryoso ang mukha. Mayroon tayong buhay na saksi. Mas mahalaga yan kaysa sa anumang bagay. Binuksan ni Joy ang kanyang kamera, kinukunan ang paligid, ang tumaob na bangko, ang bakas ng gulong sa putik, at ang mga mata ni Miguel na basa pa rin ng luha at takot. Pwede po ba akong kumuha ng ilang kuha, sir? Para sa internal documentation lang. Tumango si Vargas. Tumingin si Miguel sa daan kung saan nawala ang truck. Babalik po ba siya? Tinitigan ni Vargas ang madilim na gabi. Marahil. Pero sa pagkakataong ito, kami naman ang maghihintay sa kanya. Sa di kalayuan, dumagundong ang kulog at sinimulan na namang lamunin ng hamog ang mga bakas ng gulong sa lupa. Sa likod ng tunog ng ulan, maririnig ang mahinang ugong ng isang makina sa malayo, na para bang hindi pa tapos ang De Leon Farms sa mga lihim nito. Kinabukasan, pagkatapos ng insidente sa tulay, ang hangin sa Rizal ay nanatiling maalinsangan at mabigat. Ang mga labi ng ulan kagabi ay tumutulo mula sa mga dahon sa bakuran ng estasyon. Sa silid imbestigasyon, ang kapaligiran ay tahimik maliban sa tunog ng isang lumang bentilador. Nakaupo si Miguel sa isang silya, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Hindi mo kailangang matakot, malumanay na sabi ni Kapitan Vargas. Nandito kami para tulungan ka. Ikwento mo lang mula sa simula. Dahan-dahang tumango si Miguel. Nang gabing iyon, dumating ulit si Goryo. Sabi niya, kung gusto kong magtrabaho, bibigyan niya ako ng pera at tulugan. Madalas siyang magbigay ng pagkain kaya marami sa mga kaibigan ko ang naniwala. Lumapit ng bahagya si Vargas. Nakita mo ba kung ano ang dala niya sa truck? Malalaking kahon po, sir. Minsan, may tunog na parang tao sa loob, pero mahina lang. Akala ko po hayop lang. Nagkatinginan sina Marco at Kaloy, habang si Sister Elena, na nakaupo sa tabi ni Miguel, ay marahang tinapik ang kanyang balikat. Naaalala mo ba kung may tumulong kay Goryo? Tanong ni Vargas. Nag-isip ang bata. May isa pong lalaki. Parang Ricardo ang pangalan pero hindi po ako sigurado. Minsan siyang dumating kasama si Goryo, sakay ng maliit na kotse, may kinuha mula sa truck. Ang pangalang iyon ay nagpatalim sa tingin ni Vargas. Ricardo, bulong niya. May-ari ng De Leon Farms. Mabilis na binuksan ni Kaloy ang kanyang laptop, ipinapakita ang datos ng GIF. Sir, ikinumpara ko ang ruta ng truck ni Goryo sa records ng kumpanya. May isang kakaibang ruta. Madalas dumadaan ang truck sa isang lumang daan sa likod ng kanilang bodega. Hindi po iyon rehistrado sa sistema ng distribusyon. Lumapit si Vargas. Saan papunta ang daan na iyon? Papunta po sa ilog ng Cardona, sir. Dumaan sa isang sirang tulay na kahoy, sagot ni Kaloy. Nag-isip sandali si Vargas at saka nagsalita ng may diin. Susuriin natin ang lugar na iyon ngayong gabi. Pero bago iyon, kailangan natin ng bagong ebidensya mula sa loob. Nagtaas ng ulo si Sister Elena. Kaya ko pong tumulong, sir. Isa sa mga volunteer ko, si Dika, nagtrabaho doon dati ng sandali. Umalis siya dahil sabi niya, kakaiba raw ang amoy ng lugar. Baka may alam siya. Tumango si Vargas. Tawagan mo siya. Pero huwag mong sabihin na iniimbestigahan natin ang pagpatay. Nagpadala ng text si Sister Elena. Hindi nagtagal, dumating ang sagot, Sister, pwede po akong makipagkita mamayang hapon. Pero huwag po sa opisina. Sa isang warung malapit sa ilog. Natatakot po ako. Nang magdapit hapon, naghintay sina Sister Elena at Joy sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan. Ang langit ay madilim. Isang binatang may maputlang mukha at balisang mga mata ang nagmamadaling dumating. Sister Elena. Ikaw si Dika. Opo. Hindi po ako pwedeng magtagal. Tumingin si Dika sa paligid at bumulong.
Gabi-gabi, naririnig ko ang tunog ng truck na pumapasok mula sa likurang daan. Pero ang kakaiba, sa umaga, wala namang lumalabas. At sa likod ng bodega, may isang malaking pinto na bakal na binubuksan lang kapag dumarating si Sir Ricardo. Lihim na binuksan ni Joy ang isang maliit na kamera sa kanyang bulsa. Alam mo ba kung saan papunta ang truck? Mahinang tanong ni Sister Elena. Umiling si Dika. Hindi ko po alam. Pero noong huling araw ko, nakita kong nag-aaway sina Sir Ricardo at Goryo. Sabi ni Sir Ricardo, huwag kang basta-basta magtatapon sa ilog. Pagkatapos noon, hindi na po ako bumalik. Ang mga salitang iyon ay nagpayelo sa dugo ni Sister Elena. Tiningnan niya si Joy. Ne-record mo lahat. Tumango si Joy. Nang gabing iyon, sa estasyon, paulit-ulit na pinakinggan ni Vargas ang recording. Sa tuwing maririnig niya ang mga salitang huwag kang basta-basta magtatapon sa ilog, bumibigat ang kanyang dibdib. Tinitigan niya ang mapa. Ang pulang linya mula sa De Leon Farms ay nagtatapos sa isang tahimik na bahagi ng ilog ng Cardona. Mayroon na tayong 2 saksi at isang posibleng tapunan, sabi niya. Bukas ng gabi, bababa tayo. Tumingin sa kanya si Marco. Kung totoo pong may tinatapon sila doon, hindi lang ito simpleng delivery, sir. Dahan-dahang tumango si Vargas. Alam ko, Marco. Marahil, doon nila binubura ang lahat ng bakas. Sa labas, muling bumuhos ang ulan, marahan ngunit matalim, na para bang nagmamarka ng isang bagong yugto sa investigasyon. Tumayo si Vargas sa harap ng bintana, tinitigan ang madilim na langit. Sa kanyang puso, alam niyang ang gabing darating ay hindi lang isang simpleng surveillance. Ito marahil ang unang hakbang patungo sa isang katotohanang nakakakilabot. Sa di kalayuan, sa isang daanang lupa patungo sa De Leon Farms, muling umilaw ang mga headlight ng isang puting truck. Sa likod ng hamog, kumislap ang logo ng FEF sa katawan nito, sumasalamin sa mga sanaw ng tubig, na parang isang malamig na ngiti, naghihintay sa susunod na gabi. Nang sumunod na gabi, mas maagang umalis ang team mula sa Rizal, patungo sa lokasyong binanggit ni na Miguel at Dika sa tabi ng ilog ng Cardona. Ang langit ay natatakpan ng madilim na ulap at ang maalinsangang hangin ay nagdala ng amoy ng putik at basang dahon. Sa kahabaan ng daanang lupa patungo sa likurang bahagi ng De Leon Farms, ang mga ilaw ng ilang sasakyan ng pulis ay madilim na nakasindi, walang sirena, upang hindi makatawag ng pansin. Sa nangungunang sasakyan, si Kapitan Leo Vargas ay nakaupo sa passenger seat, tensyonado ang mukha. Sa likod, sinusuri ni Marco ang kanyang flashlight at radyo, habang si Kaloy ay nakatutok sa gate. Siguraduhin nating ito ang daan na ginagamit ni Goryo, mahinang sabi ni Vargas. Walang gagalaw ng mag-isa. Kasama rin si Sister Elena ng gabing iyon, nakaupo sa pangalawang sasakyan kasama si Joy. Bagamat nag-alinlangan si Vargas, nagpumilit siya. Kilala ko na po ang mga mukha nila, sir. Kung may lumitaw, makikilala ko, matatag niyang sabi. Lalong lumamig ang hangin nang huminto ang mga sasakyan mga 200 metro mula sa lumang tulay na kahoy. Mula roon, naglakad sila, tinatahak ang maputik na daan. Muling nagsimula ang ambon. Sa di kalayuan, maririnig ang mahinang agos ng ilog. Tingnan nyo, sir, bulong ni Marco, tinutok ang flashlight sa lupa. Ang mga bakas ng malalaking gulong ay nakamarka sa basang putik, mukhang bago pa. Kapareho ng lapad ng gulong ng refrigerated truck, bulong ni Kaloy. Nagpatuloy sila sa paglakad, sinusundan ang mga bakas, hanggang sa marating nila ang isang patag na lugar sa tabi ng ilog. Doon, may mga bunto ng punit na sako at kinakalawang na mga drum na bakal. Ang matapang na amoy ng asido ay tumusok sa kanilang mga ilong, kaya't napatakip ng bibig si Sister Elena. Diyos ko, mahinang sabi ni Joy. Mukha itong tapunan ng basura. Nagbigay ng senya si Vargas na huminto. Dahan-dahan siyang lumapit sa isa sa mga drum na kalahating nakalubog sa putik. Sa gilid nito, may kupas na sticker na may malabong nakasulat na "if". Binuksan ni Marco ang kanyang kamera. I-record mo lahat, sabi ni Vargas. Hindi natin alam kung ano ang makikita natin dito, pero ito na marahil ang susi. Lumuhod si Kaloy sa tabi ng drum, binuksan ang kinakalawang natakip gamit ang isang maliit na bareta. Isang nakakasukang amoy ang biglang kumalat, matapang at matalim, may halong amoy ng metal.
Umatras si Sister Elena, tinatakpan ang kanyang ilong. Nanatiling kalmado si Vargas. Huwag niyong hawakan ang laman. I-report natin sa forensic group, sabi niya. Tumango si Marco, tinatawagan ang forensic team sa radyo. Habang naghihintay sila, itinutok ni Joey ang kanyang kamera sa direksyon ng ilog. Sa pagitan ng mga halaman sa tabi ng tubig, may kumislap na metal. Sir, tingnan niyo, mabilis niyang sabi. Lumapit si Vargas, tinutok ang kanyang flashlight. Doon, kalahating nakabaon sa putik, may isang plakang metal na may nakasulat na Leon Logistics Division. Sa ilalim nito, may maliliit na letrang nakaukit, Ricardo de Leon. Sa isang iglap, lahat ay natahimik. Ang hangin ng gabi ay umihip sa mga basang dahon, at ang oras ay tila huminto. Matagal na tinitigan ni Marco ang plaka, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Pangalan niya, bulong niya. Nanigas si Vargas, matalas at malamig ang kanyang tingin. Masyado siyang kampante, bulong niya, para iwanan ang pangalan niya sa lugar na ito. Tumingin sa kanya si Marco. Ibig sabihin, sir, hindi lang niya alam, kundi direktang sangkot siya. Dahan-dahang tumango si Vargas. Wala na tayong duda. Pero hanggat hindi lumalabas ang resulta ng lab test, hindi pa ito sapat para sa pag-aresto. Tinitigan ni Kaloy ang mapa sa kanyang laptop. Sir, konektado ang daan na ito sa likurang bodega ng De Leon Farms. Kung susundan natin ang ilog, mga 1 kilometro mula rito, may maliit na tulay patungo sa kanilang imbakan ng karne. Nag-isip si Vargas. Ituloy natin ang pagsusuri hanggang doon. Pero manatiling tahimik. Naglakad silang muli sa tabi ng ilog, tanging ilaw ng flashlight ang gumagabay sa kanila. Sa dulo ng daan, natagpuan nila ang isang mataas na bakod na alambre na nakapalibot sa likurang bahagi ng farm. Sa likod nito, may isang maliit na gusali na may madilim na ilaw. Maririnig ang mahinang tunog ng makina. Bumulong si Sister Elena, hindi yan ordinaryong imbakan. Itinutok ni Joy ang lente ng kanyang kamera, kumukuha ng video mula sa siwang ng bakod. Bigla, sa likod ng gusali, isang anino ang mabilis na gumalaw, pinaandar ang isang sasakyan. Umugong ang makina ng isang truck. Agad na nagsenya si Vargas. Patayin lahat ng ilaw. Tago. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga headlight ng truck ay umilaw ng maliwanag, direktang nakatutok sa kanila. Umugong ang makina, at ang mga gulong sa likod ay umikot, nagtalsik ng putik. Sumugod ang truck patungo sa bakod, binangga ito hanggang sa matanggal ang mga alambre. Atras, sigaw ni Marco. Lahat ay nagtakbuhan sa gilid. Tinagos ng truck ang kadiliman, nag-iwan ng mga bakas ng gulong at isang dagundong na umalingaw-ngao sa pagitan ng mga puno. Nakatayo si Vargas sa gitna ng basang lupa, mabigat ang paghinga. Siya iyon, mahina niyang sabi. Alam niyang darating tayo. Lalong lumakas ang ulan. Sa ilalim ng kidlat, ang mga kinakalawang na drum na may logo ng FEFI ay parang mga malamig na matang nakatitig sa kanila. Tinitigan ni Vargas ang ilog na umaagos sa ilalim ng ulan, at saka nagsalita, binuksan na natin ang pinto. Oras na para alamin kung sino ang nakatayo sa likod ng lahat ng ito. At sa gitna ng ulan ng gabing iyon, isang pangalan ang naging sentro ng bagyo, Ricardo de Leon. Kinabukasan, pagkatapos ng pagsisiyasat sa ilog ng Cardona, naging tensyonado ang kapaligiran sa Rizal. Ang mga folder, mapa at litrato mula kagabi ay nakatambak sa isang mahabang mesa. Sa labas ng bintana, nakabitin pa rin ang hamog, ngunit sa loob ng silid, mabigat ang hangin. Si Kapitan Leo Vargas ay nakatayo sa harap ng isang malaking whiteboard. Simula ngayon, matatag niyang sabi, ang investigasyon ay opisyal ng isasagawa kasama ang PITSID. Hindi na tayo nag-iisa. Ang mga miyembro ng team ay nagkatinginan. Ang pangunahing target natin, Ricardo de Leon. Ngunit mag-ingat tayo. Ang mga taong tulad niya ay hindi mananahimik. Si Sister Elena ay nakaupo sa dulo, tinititigan ang mga litrato na may halong ginhawa at pangamba. Naaalala pa niya ang amoy mula sa mga drum at ang tunog ng truck na bumabangga sa bakod. Si Joy, nakatabi niya, ay bumulong, masyado na tayong malalim dito, sister. Kung malaman nilang journalist ako, baka habulin nila ako. Tiningnan siya ni Sister Elena.
Kung natatakot ka, umalis ka na. Maiintindihan ko. Umiling si Joey. Hindi po. Gusto kong malaman kung ano talaga ang itinatago nila. Nang tanghaling iyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Ricardo de Leon sa kanyang malawak na opisina, nakatingin sa labas. Nagring ang kanyang telepono. Sinagot niya ito nang hindi nagsasalita. Isang mabigat na boses sa kabilang linya ang nagsabi, pumunta na ang mga pulis sa ilog kagabi. Natahimik si Ricardo. Linisin natin lahat ngayon, malamig niyang sabi. Pagkababa ng tawag, tumayo siya, kinuha ang kanyang jacket at lumabas. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta. Samantala, dumating sina Vargas at Marco sa Camp Crame para isumite ang kanilang ulat. Si Coronel Antonio Cruz, ang hepe ng SID, ay tinitigan ang mga litrato. Seryoso ito, Vargas. Kung sangkot si De Leon, malaking sindikato ang pinag-uusapan natin. Alam ko po, sir, sagot ni Vargas. Kaya po humihingi ako ng permiso na suriin ang pananalapi ng kanyang kumpanya. Tumango si Coronel Cruz. Aprobado. Tutulong ang Cybercrime Unit. Pero panatilihin niyong lihim ito. Nang hapon na iyon, ipinadala ng Cybercrime Unit ang paunang datos. Sa sistema ng pananalapi ng De Leon Farms, natagpuan nila ang isang serye ng mga misteryosong transaksyon, malalaking halaga ng pera na ipinadala sa mga offshore account sa ilalim ng pangalang E.C. Guna Sejatera Abadi, isang peking kumpanya na pag-aari ni Ricardo. Napabuntong hininga si Vargas. Hindi lang bangkay ang itinatago niya, kundi pati pera. Dumating si Sister Elena dala ang 2 tasa ng kape. Ibig sabihin, hindi lang ito krimen laban sa sangkatauhan, kundi malawakang korupsyon din, sabi niya. Tumango si Vargas. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya na magpapabagsak sa kanya sa korte. Nang gabing iyon, umuwi si Sister Elena sa kanyang maliit na bahay. Umaambon. Isinara niya ang bintana at tumingin sa labas. Ang ilaw ng poste ay kumikislap. Tila may aninong dumaan. May narinig siyang mga yapak sa likod bahay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang flashlight, at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto ng kusina. Sa labas, may anino ng isang lalaki na nakatayo malapit sa bakod at saka nawala. Napalunok si Sister Elena, nilock ang pinto, at agad na tinawagan si Vargas. Sir, sa tingin ko po may nagmamanman sa bahay ko. Manatili kang kalmado, sister, mabilis na sagot ni Vargas. Magpapadala ako ng mga tauhan dyan. Huwag kang magbubukas ng pinto. 15 minuto ang lumipas, isang patrol car ang dumating. Sinuri ng 2 pulis ang bakuran ngunit walang nakita. Sa basang lupa, mayroon lamang bakas ng malalaking sapatos na patungo sa kalsada. Hindi nagtagal, si Vargas mismo ang dumating. Tinitigan niya ang mga bakas. Nagsisimula na silang gumalaw, sabi niya, at alam nila kung sino ang kasama sa kasong ito. Dumating si Joy, dala ang kanyang laptop. Nakatanggap po ako ng kakaibang email sa opisina. Isang pangungusap lang, tumigil ka bago mahuli ang lahat. Tiningnan sila ni Vargas. Mula ngayon, hindi kayo mag-iisa. Lahat ng komunikasyon ay dadaan sa akin. Lalabanan natin sila ng may malamig na ulo. Tumango si Sister Elena, maputla ngunit matatag. Hindi po ako natatakot, sir. Kung naglakas loob silang pumunta sa bahay ko, ibig sabihin malapit na tayo sa katotohanan. Tama, sabi ni Vargas. At habang papalapit tayo, lalo silang nagiging mapanganib. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Maririnig ang ugong ng isang makina sa di kalayuan. Tumingin si Joy sa bintana at bumulong, truck din kaya yon? Walang sumagot. Tahimik lang silang nakatayo, nakatingin sa kadiliman. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ni Vargas na ang larong ito ay hindi na lang tungkol sa batas, kundi tungkol sa buhay at kamatayan. Nang gabing iyon, matapos ang mga pagbabanta kina Sister Elena at Joy, muling nagtipon ang team sa Rizal. Sa labas, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Nakaupo si Kapitan Vargas sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga pulang marka, mga ruta ng pagtakas, mga punto ng imbestigasyon,
at mga kahina-hinalang lokasyon sa paligid ng De Leon Farms. Ngayon, sabi niya ng marahan ngunit may diin, huhulihin natin si Ricardo De Leon. Natahimik ang silid. Tumingin si Marco kay Vargas. Sir, sigurado po ba tayong nasa bayan pa siya? Sumagot si Kaloy habang nakatingin sa kanyang laptop. Nakita po ang sasakyan niya malapit sa likurang bodega, pero wala pong senyales na lumabas siya sa main road. Kung tatakas siya, dalawa lang ang ruta. Tumango si Vargas. Isasara natin pareho. Pero maghanda kayo. Alam niyang kikilos tayo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sister Elena, maputla ang mukha at may pangingitim sa ilalim ng mga mata dahil sa kulang sa tulog. Hawak niya ang isang nanginginig na telepono. May masama po akong balita, sabi niya. Ibinigay niya ang telepono kay Vargas. Sa screen, isang maikling video ang lumitaw. Si Miguel, ang batang saksi, ay nakaupo sa isang madilim na sahig, nakatali ang mga kamay. Isang mabigat na boses ang narinig mula sa likod ng kamera. Kung gusto niyong mabuhay ang batang to, tigilan niyo ang pakikialam sa De Leon Farms. Tinitigan ni Sister Elena ang screen, pinipigilan ang luha. Kinuha nila si Miguel. Tiningnan siya ni Vargas at saka nagsalita ng mahinahon. Kalma lang. Ibig sabihin nito, natataranta na sila. Nasa tamang landas tayo. Si Joy, na nakatayo sa tabi ni Sister Elena, ay pinandilatan ang video. Tingnan niyo po ang anino sa likod ni Miguel, sir. May simbolo ng letrang S sa dingding. Pinalaki ni Kaloy ang imahe sa kanyang laptop. Hindi po yan letrang S. Logo po yan sa mga sako ng pagkain ng hayop ng De Leon Farms. Sigurado po akong nasa lumang bodega yan malapit sa ilog. Tumayo si Vargas. Marco, ihanda mo ang team. Kikilos tayo. Maalinsangan at malamig ang gabi. Tatlong sasakyan ng pulis na walang sirena ang dahan-dahang umandar sa maputik na daan patungo sa likurang bahagi ng farm. Sa loob, ang mga mukha ay tensyonado. Team 1 sa pangunahing pinto. Team 2, dumaan sa gilid ng ilog, narinig ang boses ni Marco sa radyo. Nagsenya si Vargas. Simulan na. Dahan-dahan silang naglakad sa ilalim ng ambon. Narinig nila ang mga yapak sa loob ng bodega, at saka ang mahinang ungol ni Miguel. Nagbilang si Vargas sa isip. 1, 2, 3. Pulis! Huwag gagalaw, sigaw niya. Sinipa ang pinto. Tatlong lalaki ang nagulat sa loob. Isa sa kanila si Goryo, matigas ang mukha, pula ang mga mata. Itinutok niya ang isang baril kay Miguel. Huwag kayong lalapit. Papatayin ko ang bata. Sumigaw si Sister Elena. Miguel! Itinaas ni Vargas ang kanyang mga kamay, dahan-dahang lumapit. Kalma, Goryo. Ibaba mo ang baril. Walang gustong mamatay ngayong gabi. Tumawa si Goryo. Akala niyo mahuhuli niyo si Ricardo. Malayo na siya. Inutusan lang niya akong linisin ang mga kalat. Tiningnan siya ni Vargas. Kung babarilin mo siya, ikaw lang ang magiging scapegoat. Hindi ka tutulungan ni Ricardo. Nanginig ang mga mata ni Goryo. Sa isang iglap, kumilos si Marco mula sa gilid, sinipa ang baril mula sa kanyang kamay. Isang putok ang umalingaw-ngaw, dumaan lang ang bala sa balikat ni Marco. Agad na tumalon si Vargas, pinabagsak si Goryo. Pumasok ang iba pang pulis. Tumakbo si Sister Elena kay Miguel, niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. Nakahandusay si Goryo sa lupa, puno ng putik ang mukha. Ngumiti siya ng mapait kay Vargas. Huli na kayo. Nasa ibang bansa na si Ricardo. Tumingin si Vargas ng matalim. Hahanapin namin siya. Pero ngayong gabi, ikaw ang magkukwento. Sa mga mata ni Goryo, ang apoy ng galit ay dahan-dahang namatay, napalitan ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa labas, kumidlat. Tumayo si Vargas sa harap ng bodega, pinagmamasdan ang lumalakas na ulan. Hindi pa tapos ang paghahanap, bulong niya. At sa malayo, sa ibang bansa, sa isang marangyang silid ng hotel,
isang lalaki ang nakaupo, nakatingin sa isang tablet. Nandoon ang balita ng pag-aresto kay Gorio. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi, bumuo ng isang maliit na ngiti. Hindi pa tapos si Ricardo de Leon. Binalot ng makapal na hamog ang umaga. Ang estasyon ng pulis ay tahimik pa, ngunit si Kapitan Vargas ay nakaupo na, namumugto ang mga mata sa kawalan ng tulog. Sa harap niya, nakabukas ang mga papeles ng interogasyon ni Gorio. Tumakas siya papuntang ibang bansa, gamit ang isang pantalan sa Batangas, 2 araw bago natin salakayin ang bodega, mahinang sabi ni Marco. May tumulong sa kanya mula sa loob, peking dokumento, tiket, pati bagong pasaporte. Tumingin si Vargas sa kawalan. May tumulong mula sa loob. Opo, sir. Binanggit ni Gorio ang inisyal na pero hindi niya alam kung sino. Pumasok si Kaloy, dala ang kanyang laptop. Sinuri ko po ang mga log ng kihi sa airport at pantalan. May isang taong kamukha ni Ricardo na sumakay sa isang fast craft papuntang Singapore. Pero ang kakaiba, ang recording ay binura mula sa server pagkatapos ng 6 na oras. Tumingin sa kanila si Sister Elena. Ibig sabihin, may tao sa loob, pulis o sa pantalan, na tumulong sa kanya. Tinitigan ni Vargas ang bawat miyembro ng kanyang team. Mula ngayon, hindi tayo magtitiwala sa kahit sino sa labas ng silid na ito. Sa Maynila, ang ulat tungkol sa De Leon Farms ay umabot na sa Interpol. Tinawagan ni Coronel Cruz si Vargas. Ikaw at 2 mong tauhan, sumama kayo sa akin sa Singapore. Pumayag na ang Interpol na tumulong. Pero mag-ingat tayo. Malaki ang koneksyon ni Ricardo doon. Ako po, si Sister Elena, at si Marco ang sasama, sir. Si Kaloy, may iwan sa Rizal para subaybayan ang data. 2 araw ang lumipas, lumapag ang kanilang eroplano sa Changi Airport. Sa opisina ng Interpol, sinalubong sila ng isang opisyal na nagngangalang Inspector Lim Wei. Sinusubaybayan na namin ang mga transaksyon ni Ricardo de Leon, sabi niya. Nakatira siya sa isang maliit na hotel malapit sa Clark Quay, pero bihirang lumabas. Hinala namin, hindi siya nag-iisa. Bumulong si Sister Elena kay Vargas. Baka may hinihintay siya. Nang gabing iyon, nag-surveillance sila mula sa isang sasakyan. Pagkalipas ng 11:00, isang lalaking nakasombrero at face mask ang lumabas sa likod ng hotel. Siya na yan, sabi ni Lim Wei. Sinundan nila ito. Naglakad ang lalaki papunta sa isang maliit na pantalan at sumakay sa isang kulay abong motorboat. Papunta siya sa Sentosa, sabi ni Inspector Lim. Sundan natin. Habang papalapit sila sa madilim na katubigan, nagsenya si Lim Wei na huminto. Hindi siya nag-iisa. Mula sa bangka ni Ricardo, may 2 anino. Ang isa ay matangkad, nakaitim na jacket. Tumingin si Sister Elena gamit ang binocular, napigil ang hininga. Parang si Kaloy. Lahat ay napalingon. Impossible, bulong ni Marco. Ngunit pinalinaw ng kamera ni Inspector Lim ang mukha. Bagamat gumagalaw, ang tindig at isang maliit na peklat sa kanang pisngi ay eksaktong katulad ng kay Kaloy. Natahimik si Vargas, nanigas ang mukha. Hindi maaari. Hindi maaaring magtaksil si Kaloy. Biglang bumilis ang bangka ni Ricardo. Habulin natin, sigaw ni Inspector Lim, ngunit lumakas ang mga alon. Nawala si Ricardo at ang 2 kasama niya sa likod ng hamog ng dagat. Tumingin si Vargas sa direksyong iyon, nanginginig ang boses. Kung totoo ngang si Kaloy iyon, ibig sabihin, napasok na tayo mula pa sa simula. Tiningnan siya ni Sister Elena, maputla ang mukha. Baka hindi po siya, sir. Baka kamukha lang, o isang taong sobrang daming alam tungkol sa atin. Dahan-dahang sumagot si Vargas. Habang pabalik sila sa pantalan, tinitigan niya ang litrato ni Kaloy sa kanyang telepono, nakangiti, hawak ang mapa ng De Leon Farms. Kung totoo ngang nasa panig kanila, Kaloy, bulong niya, hahanapin ko ang dahilan. Sa labas, kumikislap ang dagat sa ilalim ng buwan, tahimik, ngunit